Kamusta mga kaibigan? Kumusta tayo ngayon? Tumahimik kayo. Bakit? Dahil lang ba may batang nawala sa latyan? Ano ngayon? Bakit ako mananahimik? May halimaw sa latyan at pwede kanyang kunin. Halimaw sa latian? Anong sinasabi mo? Hindi naman totoo yon. Gawa-gawa lang ng mga bata. Totoo yun! May ogre na nakatira sa latian, may nakakatakot siyang sasakyan at pwedeng pumunta dito para kunin ka o ako. Sasakyan ng halimaw sa latian. Totoo ba talaga to? Alamat lang yon pero naniniwala ako at ang halimaw ay nagmamaneho ng sasakyan. Nakakatakot. Pero sabi mo, nakita raw yun kahapon sa latian. Tama ba? May batang nawala kahapon. Sige, pumunta tayo sa latian para makita kung ano itsura ng nakakatakot na sasakyan. Hanapin ba ang mga bata ang gusto mo? Oo, tara na. Walang Slav. Nakakatakot mga pare, baka kainin tayo ng halimaw na to. Tara na. Bilisan natin. Naghahanap kami sa paligid ng kotse. Yung kakaibang, sabi niya, nakakatakot na kotse na maaaring pagmamay-ari ng halimaw. Hindi ako naniniwala sa mga halimaw at ogre, pero naniniwala ako sa mga inabando ng kotse. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like ang video. Slav, hindi ko gusto ang lugar na ito, nakakatakot para sa akin. May karatula, ano yon? Hindi ogre? Mag-ingat, ogre, seryoso? Tingnan mo, totoo yung karatula. Siguradong may isa pang naniniwala sa mga kwentong bayan. Habang sinusulat mo, Ibig sabihin may totoong ogre dito. Tingnan mo doon. ay, may sira na bahay doon. Dati siyang nakatira doon, sigurado akong 100%. Dati siyang nakatira dito sa abandonadong gusali. Pero ngayon, hindi na pwedeng tirhan dahil sira na talaga. Sinubukan ng mga lokal na paalisin siya, pero lumala lang ang sitwasyon. Gusto mo bang sabihin na sinira ng mga lokal na taga-nayon ang bahay ng ogre? At pagkatapos noon, nagalit ang ogre. Kung pinaalis mo ang isang tao, mas lalo siyang nagalit. Tama na, puro kalokohan ang sinasabi mo. Ano ba talaga ang butas na ito? Isang libingan ba ito? Libingan? Baka butas lang ito. Baka dito inilibing ang mga biktima ng halimaw na ito. Walang nakalibing o laman dito. Sabi mo may masama at nakakatakot na kotse. Pero ang nakita lang natin ay karatula at sira-sirang bahay sa probinsya. Wala namang kotse. Kwentong barbero lang yan, sabi ko na dati. Siguro hindi siya sa bukid kundi sa latian. Nakita raw siya ron sakay ng kotse at kinukuha ang mga bata. Ibig mong sabihin, malapit lang ang kotse sa latian, tama? Sa tingin ko, dun nga. Teka, Slav, no? Mag-ingat ka. Isa pang libingan yan. Kaya papalapit na tayo sa latian. Uy, tingnan mo. Ano yon? Hindi ko alam. Mukhang bahagi ng kotse yon o parang ganun. Nasa tamang daan tayo, kaya sinyales yan na may kotse dito dati. Hindi ko alam kung anong parte yon, pero sigurado akong parte ng kotse. Nakakatakot kasi luma na ang kotse, pero yun naman ang gusto natin, di ba? Yung batang hinahanap natin. Oo, dapat dito lang siya malapit sa kotse. I-scan natin ang lugar na to. Bilang detective, kailangan kong maramdaman ang inabando ng kotse saan man. Uy, tingnan mo. May isang bagay na kulay berde at kakaiba. Kababayan, tingnan mo nga. Bakit kulay berde ito? Tama ba yung berdeng ogre sa karatula? Sa tingin ko, yung sasakyan na hinahanap natin dapat kulay berde rin. Parang sasakyan ng halimaw. Nakakatakot talaga at kakaiba. At actually, tingnan nyo mga pare. Ito ay isang latian. Nahanap namin ito, kaya kailangan nating maging sobrang maingat dito dahil isang maling hakbang pwedeng magpabagsak sa'yo. Itong nakakatakot na latian, pwedeng lamunin ka. Huwag ninyo akong gayahin, sobrang delikado sa latian. Mag-subscribe na sa aming channel at panoorin ang aming mga adventure. Tara na! Slav, mag-ingat ka kasi lumulubog na pa ako. Ayos lang, ayos lang. Tingnan mo, may parte ng kotse dito. Sa palagay ko, yung ogre o halimaw ang nagmaneho ng kotse niya dito sa latian. Gaya ng sabi mo, may ilang parte na natanggal sa kotse niya dahil ito'y inabandona at nakakatakot na lumang kotse ng halimaw.
Uy, may isa pang berde. Ingat, huwag kang tumalon tulad ko, delikado. Isa na namang berdeng paradahan ng kotse. Tiyak tama ang ating direksyon. Yung kotse na hinahanap natin ay dumaan malapit sa latyan, papunta sa direksyong yon. Nakikita ko rin ang anyong tubig doon. Tara na, bilis, bilis. Slav, huwag kang masyadong mabilis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Tara na, alis na. Oo, may tubig dyan. At ano ba yan mga pare? Ano ba yan? May kotse dyan. Hindi ka panipaniwala. Nahanap natin ang berdeng kotse na may kakaibang tainga. May tinidor, malaking tinidor dito. May drone at mukha ng halimaw sa hood ng kotse na to. Diyos ko, parang totoo nga lahat ng kwento. Tama ka. May totoong kotse ng halimaw dito sa latian talaga. Oo, sige. At tingnan mo kung may tao sa loob. Sige na, tingnan mo. Tingnan mo kung may tao sa loob. Sige na. Sinabi ko na sa'yo tungkol sa latian. Nalulunod ako. Oh, may problema ka na talaga ngayon. At may mga parang berdeng spores. Paano kung maging ogre ako? Uy, anong nakasulat dyan? Uy, Su, S.H. Shrek. Oo, kotse ni Shrek yan. Si Shrek ay isang mabait na ogre. Mabait siya. Oh, Slav, hindi siya totoong Shrek. Nagkukunwari lang. Talagang galit at nakakatakot ang halimaw na ito. ito talaga ang inaalala mo ngayon, di ba? Oh, syempre. Eh bakit hindi mo tignan sa ibaba? Kasi talagang nalulunod ako. Nalulunod ako. Napakalaki talaga ng problema niyan. Oo, problema nga ito, nalulunod ako. Hindi. Yun ang tinutukoy ko. Ang kotse ang sinasabi ko. Nasa latian din ito. Kaya sa tingin ko kailangan nating ayusin ang kotse na ito. Paandarin natin ang makina para subukang iligtas ang kotse, tama? At hindi ako maliligtas. Una, huminto at huwag magpanik kapag na-stuck ka sa kumunoy. Huwag gagalaw, pati bibig at paghinga ayon sa unang patakaran. Nalulunod na ako. Alex, kalma. Tutulungan kita. Pero gusto ko munang malaman kung ano ang laman niyan. Iniwan ang kotse ni Shrek, kaya ano ang nakikita mo? Paano kung may makita kang bata sa loob niyan? Walang tao pero may bagay sa loob, di ba? Parang plato ito na ginamit niya sa pagkain ng biktima. Subukan mong tulungan ang sarili mo. Tuloy lang sa pagtayo, tuloy lang sa pagtayo. Islav, Tinatangkang kong pumasok, oo, sa ligtas na paraan. Oo, ayos. Grabe mga pare, ang dumi ng sasakyan na to. May sibuyas pa dito. Bakit kaya? Isulat nyo sa komento. Wala akong ideya. Oo, yan yung espesyal na mod mula kay Shrek. 'Di ba? Tama ako. Kandila pala yun. Kakaiba ang amoy. Gawa kaya iyan sa ano? I-comment nyo. Natatangi ang kandilang ito. 'Di ba? naalala ko sa karton na kinain niya yung sariling tutuli niya. Baka ito yon. Wala talaga akong ideya kung anong tinago sa plato na yan. Pero sa totoo lang, kutsilyo pala yon. Mga mata yan, huwag mong hawakan. Anong ginagawa mo, Slav? May nakuha kaming kakaibang kotse na puno ng sibuyas, alikabok at dumi. Oh, at masayang habang buhay na totoong pag-ibig, parang gayuma. Sige na nga. Subukan nating paandarin at patakbuhin itong sasakyan. Paano kaya? Oh, nakuha natin ang mga susi sa loob, pero medyo sira na ang mga ito. Tingnan nyo itong welding na ito, nakabaon talaga sa loob. Mga pare, hindi ko matanggal. Kaya nandyan pa rin sa loob at may problema sa kuryente. Sige, sisilipin ko ang ilalim ng hood ng kotse. Slav, inaayos mo na ngayon ang kotse imbes na iligtas ako. Hindi, ililigtas pa rin kita. Kakailanganin talaga natin ang kotse na to. Kaya huwag kang mag-alala, pareho lang kaalikabok ang loob at labas ng kotse na to. Tingnan natin ang power socket dun. Alec, huwag kang mag-alala, ayos lang lahat, tumayo ka lang dyan. Patuloy lang sa paglulunod. Gusto mong sabihin, Nakikita ko ang power circuit, pwede ko pa itong pagandahin.
Oo, ito ang solusyon. Ayos. Naririnig mo? May kuryente na tayo? Sige Alex, buksan mo ang pinto. Huling pagkakataon mo na ito. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon mo. Tulungan mo akong paandarin ang susi para masubukan natin kung kaya nating patakbuhin. Oo, hawakan mo ang pinto. Subukan mo ulit ng isang beses pa. Hindi nagcha-charge ang makina sa hindi malamang dahilan. O tingnan mo, may nawawalang kawad dyan. Ilagay natin ito ng ganito. Subukan mo ulit ng isang beses pa, lalaking probinsyano. Ngayon, maaari na nating iligtas ang sasakyan na ito. Iabot mo sa akin ang tinidor. Sige, sandali lang. Susubukan kitang iligtas ngayon. Anong ginagawa mo? Kaya ngayon, akin na lahat. Tara na. Ligtas ka na ngayon. Ayos. Kailangan nating iligtas yung inabandonang Shrek na kotse sa latian. Mas mahirap pa ito kaysa iligtas si Alex. Pero susubukan natin. Slav, huwag kang malunod, pakiusap. Susubukan ko. Grabe ang alikabok dito. Ang ganda ng yelo na to. Sa totoo lang. Tara na. Nako, nagsisimula na siya. Ngayon. Grabe ang baho talaga. Sa totoo lang. Naku, umaatras siya. Sige na. Malapit na nating magawa yon. Gumagalaw na. Magpapatuloy ako, tuloy lang. Tara na. Ang tindi talaga nito. Sige na. Oo, nagawa na natin. Nailigtas natin ang Shrek na kotse mula sa latian na yon. Oo, pwede na tayong umuwi ngayon. Oo, tingnan mo kung gaano ito kagulo. Sobrang gulo na ng latian na to ngayon. Ay grabe. Oo, Sa totoo lang, may napakabaho talagang amoy sa loob. Tingnan mo pa, may nakita pa akong iba doon. May isang napaka-interesanting bagay talaga. Wala akong alam sa laman nito, kaya itatabi na lang natin bilang alaala. Tama? nakakadiri talaga. Sakay ka na sa kotse, alis na tayo. Slav, natatakot ako na kung iiwan natin ang latian na ganito kagulo, baka dumating ang ogre at parusahan tayo. Umalis na tayo agad dito pagkatapos natin pumwesto. Sige, masterclass sa off-road. Ang dilim, paano mo nakikita? Ay, bliyat. Ay, sorry. Aray. Bliat! Kaya talagang naging adventurous yon. At sa wakas ay nakarating na kami sa aming base. Tingnan mo lang tong inabandonang truck car, ang dumi-dumi at ang pangit talaga. Sa tingin ko panahon na para ayusin at ibalik sa dati ang kotse dahil may mga nawawalang pyesa. Una, pagkatapos ng hash, off-road at swamp adventures, kailangan muna nating hugasan at linisin ang kotse na to. Pagkahugas namin ng lahat ng di kailangan, mas malinis na siya.
Pero mga tol, marami pa ring sobra-sobrang dumi. Kaya kailangan lagyan ng foam. Nilalagyan natin ng magandang foam kaya ang ganda at linis tingnan, mga tol. Kung mahilig kayo sa mga video tungkol sa pag-restore ng mga kotse, paki-like na agad ang video na ito at mag-subscribe na rin. Dumating na ang oras para hayaang gumana ang magandang pink na foam na ito. Kailangan nating sipilyuhin ito. Sipilyuhin ng maingat at maayos para luminis at maging sobrang kintab. At pagkatapos nito, kailangan nating banlawan ang lahat gamit ang purong tubig. Grabe ang ganda at linis ng kotse na to. Pero guys, marami pa ring dumi at kalat sa loob kaya oras na para gawin natin ang trabaho natin. Nililinis namin ang loob, tinatanggal namin ang alikabok, nililinis lang namin lahat ng kalat. Pagkatapos ng ilang ulit, naghugas kami at nilinis lahat gamit ang vacuum. Gumagamit lang kami ng mga profesional na panlinis para malinis ito ng husto at mapabango dahil dati itong nasa latian. Mga pare, marami pa ring nawawalang pyesa ng kotse. Ayusin at palitan natin ito ng bago. Kinabit na namin lahat ng pyesa ng kotse at lalong gumaganda ang kotse. Kaya tapusin na natin ang trabaho at ayos na, mga pare. Natapos na namin ang aming proyekto at ang kotse, ang inabandonang Shrek na kotse na dati ay nasa latian, ay ganito na ngayon ang itsura. Malinis na, maayos gumagana, at fully functional na. Oh, Slav, ang ganda na ng kotse. Sobrang linis na, di na makikilala ng ogre. Anong gagawin natin dito? Oo, tama ka. Nag-iba na talaga itsura ng kotse ngayon. Ang ganda at ayos na. Oo, may dalawang option tayo. Isauli o itago ang kotse. Sa tingin ko, mga subscriber lang ang makakatulong magdesisyon. Kaya kung nanonood pa kayo, pakisulat ang inyong komento. Ano ang dapat naming gawin sa susunod? At syempre, mag-subscribe at i-like nyo na rin ang video na ito. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Paalam!